Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Once again, Pilipinas News Channel nga pala ulit. So in this video, may mga nakalap po tayong mga balita na atin pong pag-uusapan sa ngayon. So dito po sa Vanes Helsing Facebook page, sinabi po dito yung pong patod sa dahan ni Canelo or Crawford at ni Tank Davis. Ano po sinabi po dito? Parang mauuna pa yata ito sa Canelo Crawford. Okay, kasi po 'di ba napipinto na ngayon yung Canelo versus Crawford na boxing fight ngayong September, ngayong taon. Sabi dito, matindi ang patutsadahan ng dalawang ito below the belt na ang banat ni Tank Davis kay Terence Crawford, pati pamilya damay na. Ayon kay former undisputed light heavyweight champion Roy Jones Jr., napaka-exciting daw ng laban na ito at iminumungkahi niya na gawing 145 pounds ang magiging catchweight para maging patas both sides. Si Tank Davis lumalaban sa 135 pounds ngayon at si Crawford naman ay nasa 154 pounds. Napakadali lang nito, ikasa walang problema kay Turki Al-Sheikh. Yan yung name. I-name na lang natin yung price, no? Yan, name your price. So, according po dito sa Facebook page na to, napipinto din or maaaring mangyari din ang Davis versus Crawford fight. Okay, baka nga mauna pa. Dahil alam niyo po sa mundo ng boxing mga kababayan, kung ikaw ay galit sa kapwa mo boxer at kung ikaw ay gusto mong maging professional ang away niyong dalawa or magbugbugan or magbasagan ng muka, pwede po kayong magkaroon ng formal na fight, okay? Formal fight at ikakasapu yun ng dalawang magkabilang kampo para nang sa ganun, doon na nila ibuhos yung kanilang mga galit sa isa't isa. So dahil po dito sa kanilang patutsadahan, no? Alam naman po natin na si Tank Davis versus Crawford. Si Crawford naman sa tingin ko, kung makikita po ninyo yung kanyang mga pag-uugali sa social media, no, as you judge him, ay sa tingin ko mabait pong tao ito si Crawford, no? Talagang meron lang talaga siyang talent sa boxing at marami naiinggit. At ito naman pong si Tank Davis ay nabalita to noon na hinuli ng mga pulis dahil po siguro sa pangbubugbog or dahil sa ilang mga kasalanan na ginagawa niya. So kung magkakaroon man po sila ng bakbakan sa lona, syempre meron po tayong bet, meron pong magbe-bet kay Crawford at meron din naman pong magbe-bet kay Tank Davis. Pero syempre, parehong undefeated po itong dalawang ito kaya napakaganda pong laban kung sakali na maikasa po ito. So according naman po sa Kabaddi Facebook page, no, dami na namang umiiyak nito na fans ni Casimero. Pasensya na kayo, ban si Casimero sa Japan. So ito na naman po yung batikos na naman po kasi kay the Japanese monster na Oya Inoue. Alam naman po natin kung gaano katindi ang kalidad or gaano kalakas na fighter itong sina Oya Inoue. Ngunit ang pinili niya ay hindi po kilalang boxer bilang replacement kay Sam Goodman. Yun po yun si Yi Jun Kim. Okay? Na kung saan meron pong 2 talo, meron pong 21 wins at meron din pong 2 draws. Samantalang si Naoya, meron na po siyang 30 panalo at 28 po dito ay via TKO. So kung mapapansin po ninyo dito, marami pong bumabatikos na naman kay Naoya the Monster Inoue. Samantalang si General Casimero rank 11 din naman, bakit hindi niya yun pinili at magbibigay pa sana yun ng mas magandang laban sa madla, okay, mas magandang laban sa mata ng mga tao. Pero of course alam naman po natin na boxing is also a business. So dito po, kung si Manny Pacquiao lang sana or yung mga legendary boxers, kahit sino lalabanan, kahit sino talagang sasagupain. Pero dito po, pera-pera na lang po talaga yata ngayon ang labanan sa boxing. Kagaya po ni Mayweather Jr., yan, mga umiiwas sa mga matitinding laban. At ito po ngayon, kung mapapansin po ninyo, nakakahiya naman po talaga yung reputasyon nitong sina Oya Inoue na lalabanan po si Yi Jun Kim. Mas marami pang magagaling kaysa kay Yi Jun Kim kung tutuusin. Okay? For being the rank 1 naman, itong si Naoya Inoue, rank 57 naman po itong kanyang pinili. Ano po? So, dito naman po sa Borj Gallagher,
Facebook page, no? Rank 11 nilabanan. Rank 11 sana ng WBC nilabanan mo, sir, para mawala doubt ng tao na takot ka kay Alas. Kaso sa galawan, alam na ng lahat. I was surprised pa daw. Alam nyo mga kababayan, noon hindi ako naniniwala na takot sina Oya Inoue kay The Monster or kay Cuadro Alas Casimero. Pero ngayon parang naniniwala na po ako mga kabayan kasi lagi niyang iniiwasan si Cuadro Alas. Dati akala ko kasi for professionalism or ayaw niya lang patulan dahil kung ano-anong sinasabi ni Cuadro Alas dahil medyo minsan meron ding kamalian ang bibig ng ating angas ng Pinas. Pero ngayon naniniwala na ako na maaari na talagang umiiwas si Oya Inoue sa ating angas ng Pinas. Okay? Dahil mabigat din ang kamaupo nito. So last mga kababayan, dito po sa boxing or dito po sa Kaistorya page, nakakahiya ka na Oya Inoue. Okay, breaking. Matapos nga pong makansela ang laban ni na Oya Inoue kay Sam Goodman dahil sa injury ay pinalitan po ito ng Koreanong si Yejun Kim. Sa mga di po nakakaalam, si Yejun Kim ay pang 57 or rank 57 po sa global rankings. Kaya masasabi po talaga natin na no match talaga ito at isang easy fight na naman ang pinili ni Inoue. So wala po tayong magagawa mga kababayan kung yan po ay karapatan ni na Oya Inoue, bakit hindi po niya i-execute. Okay? Pero ang kapalit po niyan, of course, yung consequence niya, yung tiwala ng mga tao sa kanya at yung nakakahiya po na reputasyon niya sa mundo ng boxing, knowing that he is one of the active fighters sa boxing and he is number 1 face or isa po sa pound per pound boxer. Pero bakit po ganyan yung mga pinipili niya? So, once again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung gusto po ninyong magbigay ng tulong sa ating channel, donation, sponsorship, lalagay ko lang po dyan yung aking contact number at ang GCash account ko. Yan po sa comment section. So once again, mag-subscribe na po kayo at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-update ko po kayo sa mga susunod nating mga balita gaya po nito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.